Hello guys! Magandang hapon. Ang next topic natin ngayon, kasi maraming client ang nagtatanong sa akin. Ilang araw ba dapat i-conditioner ang rebonded hair? At kailan dapat i-shampoo? Very interesting. Subaybayan natin guys. Ang general rule talaga guys, after rebonding the hair, kailangan talaga 3 to 5 days natin i-maintain ang conditioner. Para sa ganon, malambok yung hair natin. Kasi the word conditioner, ibig sabihin, i-condition niya ang ating buhok. Ano ba ang function ng shampoo guys sa ating buhok? Yan. According to many, mayroon daw kasi siyang sulfate. Which ang sulfate kasi nakakadry ng hair. Ang shampoo kasi guys ay panlinis ng dumi ng ating buhok. Yan. Kapag too much shampoo, lahat naman pag sobra, syempre may mga disadvantages ang too much shampoo. Kaya, bakit kailangan natin shampoohin ang ating buhok? Kasi, kapag naglalakad ka, pumunta ka ng opisina, mag-shopping ka o whatever, napakadumi ang ating environment. Kapag hindi mo sinampo yung hair mo, yung mga dumi o mga alikabok o mga usok ng tambutso ng mga tricycle at mga jeep ay nasagap lahat ng iyong buhok. Kaya yan ang function ng shampoo. Lilinisin niya ang scalp natin at ang ating buhok. Ano ba ang exceptions guys? Bakit hindi natin magagawang araw-araw i-conditioner? Minsan may client nagsabi sa akin, hindi ako pwedeng i-conditioner araw-araw kasi yung scalp ko kapag hindi na shampoo, nawas ng shampoo, nangangati. So kailangan kong shampoohin para sa ganun maalis yung kati ng aking hair. Yun, isa guys. Yun ang isa. Isang exception pa guys. Minsan nakakamit ka ng mga buhok ng client na napaka-oily hair. Hindi mo pwedeng palaging i-conditioner yun. Kasi kapag oily hair, ibig sabihin napaka-resistant ang buhok. Oily hair. Minsan nga may mga client nagpapashampoo, twice or thrice mo pangang i-shampoo yung hair nila para sa ganun yung mga oil ng buhok niya ay mawawas out. Yun, isa sa mga exceptions ng bakit hindi kailangan i-conditioner araw-araw. So, that's it guys. Lahat naman ng bagay na sobra, tulad niyan sobrang pag-conditioner, at sobrang pag-shampoo ay may disadvantages sa ating buhok. So, kailangan lang nating maging mapagmatsyag at humingi ng payo sa ating mga hairdressers. Kasi sila ang may nakakaalam sa sitwasyon ng ating buhok. So guys, pwede kayong pumunta sa kanila, magpa-consult, magtanong kung ano ang dapat at nararapat na gawin sa ating buhok. Thank you guys for watching. Please subscribe my channel guys. Thank you.